Pakawalang hiya mo? Guys, magandang araw po sa inyo. Wala ka na nga naiambag dito sa bahay. Ginawa mo bang kupitan si Mama? Maayos-ayos ka, Jake, ha? Na hindi mo Teka, kuya. nakikita yung Wala akong kinukuha. Baka nagkakamali ka ng bintang mo. sarili mong anak. Jake, hindi ako maaaring magkamali. Ikaw lang naman ang tao dito kanina bago ako matulog eh. Bibintang sa iyong anak na pinagnanakaw. Panoorin natin sabay-sabay. Salamat, anak. Nak, kumusta na palang trabaho mo? Medyo nakakapagod na. Dahil stress. Pero lumalaban pa rin. Kaya pa naman. Nasaan nga pala yung kapatid mo? Tulog pa ba? Eh di malamang. Tulog pa yun. Wala naman yung ibang ginawa kundi tumambay maghapon eh. Babayaan mo na yun, ma. Kumain ka na lang dyan. Maning, ma. Jake, madaling araw ka na naman umuwi kanina. Wala ka na talagang ginawa kundi tumambay, no? Uuwi ka lang dito para kumain? Jake, ba't di ka kaya mag-apply ng trabaho? Alam mo, kinakarin mo na yung pagiging tambay mo. Always ka nang nalaman ng kalye maghapon. Ma, kuya, naghahanap naman ako ng trabaho eh. Ang kaso lang, di talaga ako pinapalad. Anak, hindi ka na naawa sa ate mo. Ilang taon na nagtatrabaho sa abroad para lang makatulong sa atin dito. Tapos ikaw, wala kang magawa. Wala kang malang may ambag dito para sa atin. Alam mo, Jake, isipin mo, paano ka makakapag-apply o makakahanap ng trabaho? Tingnan mo pagmumukha mo. Grabe na kapatid to. Makapagsalita Hikaw dito, sa kapatid niya. hikaw dito. Tingnan mo yung tattoo mo. Tsaka yung postura mo, alam mo? Hindi ka cool dyan. Mukha ka hold upper. Ako si Jake, magtinu-tinu ka. Paano ba yan, ma? Mauna na ako, maliliit pa ako eh. Hoy, Jake. Hoy, ikaw magtinu-tinu ka ha. Nak, ba't di mo gayahin yung kuya mo? Sige na, makain na lang tayo. Ma, alis na muna ako ha. Hmm. Sige na. Ay, gabi na pala. Lintik na batang to. Wala nang nagginawang matino. Kinupitan pa ako. Ayan. Oh, ma. Anong nangyari sa'yo? Ba't nakasimangot ka? Anak, pagsabihan mo nga yung kapatid mo. Wala na naitulong dito sa bahay. Nagawa pa akong kupitan ng pera. Anak ng tokwa talaga yung anak mo. Alam mo, makakatikim talaga sa akin yung mamaya. Hindi lang salita aabutin yan sa akin. Si Jake. Hello? Hello, ate. Kamusta nilagay mo dyan? Eto, medyo hirap pa rin. Sabi ko naman sa'yo, pinipilit ko lang makasurvive. Ang hirap ng TNT dito sa abroad. Kumusta si Mama tsaka si Earl? Okay lang sila, ate. Huwag kang mag-alala.
ako na lang munang bahala sa mga gamot ni mama tsaka yung mga gastusin dito sa bahay. Hindi ko rin muna sinabi sa kanila kung anong lagay mo dyan sa abroad. Salamat, Jake, ah. Makakabawi rin ako sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ayusin ko lang yung papel ko. Uugin lang din ako dyan. Diyan na ako magtatrabaho. At least, magkakasama tayo, di ba? Oo, sige ate, mag-iingat ka dyan ah. See you soon. See you, bro. Miss you, Bye-bye. ate. Sure. Ang tagal naman ng kapatid mo, nak. Nakakailang kape na tayo. Darating yan, ma. Hintay ka makakatikim talaga sa akin yan. Oh, yan naman pala eh. Dinding, ma. Hoy, ikaw. Mag-uusap tayo ah. Pakawalang hiya mo? Wala ka na nga naiambag dito sa bahay. Ginawa mo mang kupitan si mama? Maayos-ayos ka, Jake, ha? Teka, kuya. Wala akong kinukuha. Baka nagkakamali ka ng bintang mo. Jake, hindi ako maaring magkamali. Ikaw lang naman ang tao dito kanina bago ako matulog eh. Oo nga, ma. Ako nga. Pero hindi ko magagawa yun. Alam mo, ma? Apakasinungaling itong anak mo. Hoy, ikaw. Yan ba yung natututunan mo sa paglabas mo buong maghapon? Ha? Yan ba? Ano kayong sasabi mo, kuya? Wala naman talaga ako nakuha eh. Ano to? Bakit ka nagsisigawan? Ate? Ikaw ba yan? Ba't di ka nagpasabi na uuwi ka ngayon? Anak, bakit biglaan na ata ang uwi mo? Hindi. Teka. Bakit? Anong nangyayari dito? Ito kasing kapatid mo, nak eh. Wala na nga naitulong dito sa bahay. Nagawa niya pa akong kupitan. Ma, baka naman nasa wallet nyo lang po. I-check nyo muna yung wallet nyo. Ay, pasensya na anak. Nandito pala lahat yung pera. Sorry naman. Ma, pasensya na kayo kung hindi ako nakapagsabi na uuwi ako. Biglaan kasi eh. Ang totoo niyan eh, matagal na akong TNT sa abroad. Nagkaroon lang ng repatriation kaya nakauwi ako. Sa loob ng 2 taon eh, wala akong trabaho. Sa katunayan nga ma, lahat ng perang natatanggap nyo, hindi po yun galing sa akin. Kay Jake po galing lahat yun. Eh, paano nangyari yun, anak? Ma, ang totoo po yan, nung kasagsagan pa ng trabaho ko sa abroad, lumapit sa akin si Jake para humingi ng pera nang masimulan na niya yung small business niya. Alam mo, ma, kuya, pasensya na kung tinago ko sa inyo to. Sa tulong ni ate, nakapagpatayo ako ng sarili kong clothing. Ito, yung no sleep clothing. Gusto ko lang naman, ma, kahit papano maging proud kayo sa akin kahit wala akong tinapos. Gusto ko lang din naman na may patunayan sa buhay. At gusto ko lang din makatulong sa inyo. Sana, ma, sa susunod, huwag kayong bumase sa itsura o pananamit ng tao. Ang importante yung malinis na hangarin niya. Anak, sorry talaga ha. Tol, pasensya ka na at nakapagsalita pa ako ng masama sa'yo. Kailang yun, Tol. Nga pala, tingin. Wow, congrats! Kayo nung idea mo bang nakuhang mag-business ng ganyan? Actually, Tol, bukod kay ate, ang isa talaga sa sumuporta sa akin, si Boss G. Kundi dahil sa kanya, di rin ako makapagpagawa ng ganito. Nga pala, Tol, ang importante, nandito na si ate. We're proud of you, bro. Welcome Masakit man isipin, pero ito talagang katotohanan. Kung sino yung nakapagtapos ng pag-aaral at may magandang trabaho, doon talaga nakatutok ang ina or ama. Pero kung nakikita niyang isa sa anak niya ay maraming tato dahil hindi nakapagtapos, palaboy-laboy, hindi nila tinitingnan kung ano yung gusto talaga ng isang anak. Kaya sana maging aral ito sa lahat mo na mga parents, no? Maging pantay kayo sa pagtrato sa inyong mga anak. Kasi kahit ganyan lang ang anak, no, may puso yan eh. Diba? Kaya for today's video, kung nagustuhan ng video na ito, huwag mo kalimutan i-share and i-follow na din ako. Have a good day.